Dito na po ako sa chapter 3. Ang pagtawag kay Moises, isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyanan niyang si Jethro, na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop palapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Itong Horeb pala ang bundok ng Diyos, mga kaibigan. Pag nagpakita sa kanya roon ang anghel, yan. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Diyos sa anyo ng naglalablab na apoy. So yan po mga kaibigan, gaya po ng sabi ko na ang Diyos po dahan-dahan pong hindi na siya nagpapakita na ng personal. Kasi sa panahon ni Abraham, nagpapakita pa siya. Parang nakikita pa nila face to face, nakakausap nila. And then, pawala na nagpapakita na siya sa panaginip. At dito din, sabi dito, sa ganitong paraan din siya nagpapakita kay Moises, di ba? Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya na nakapagtataka, bakit kaya hindi iyon na susunog? Malapitan nga at nang makita ko, nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. So yun mga kaibigan, di ba? Meron tayong nababasa dito na anghel. Sabi dito na nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab ng apoy. So yung apoy, kaya nga 'di ba, ang fire is the symbol of the Holy Spirit. Ito yun, imagine natin yung apoy. Pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakapagtataka, bakit kaya hindi yun nasusunog? Malapitan nga at nang makita ng Panginoon, ito may Panginoon na, nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos. So itong mga word mga kaibigan, iba-iba, may anghel, may Panginoon, may Diyos. Nang makita siya ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Di ba, naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy, di ba? Ito, sabi dito, nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Tapos dito sa verse 4, ang sabi, nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, nang makita ng Panginoon, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Mga kaibigan, so ibig sabihin, itong naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy ay walang iba kundi ang Diyos Panginoon. Mga kaibigan, yan siya. At yun nga, Moises, tinawag siya. Sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nagpakilala ang Diyos, mga kaibigan, kay Moises na siya po ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So, bali mga lulo na niya ito lulo na talaga niya, lulo sa tuhod, no? Si Abraham, si Isaac,
Kasi itong mga lahi na 'to, itong Egypto, mga lahi ni Abraham 'to mga kaibigan, Abraham, Isaac, and Jacob. At 'yan 'no, nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Oh, so yung naglalagablab, hindi yun anghel talaga, kundi yun ang presensya ng Diyos, Panginoon. Doon nagbilang anyo siya na yung apoy na naglagablab. Hindi na kagaya sa panahon ni Abraham na kusa talagang nakausap niya, kumakain pa, no? Yung Diyos noon. Hanggang sa paiba-iba na, nagiging clouds na, nagsasalita na sa ano, no, nagbilang clouds, paiba. Wala namang posible sa Diyos, Kahit sa atin ngayon, sa panahon natin, kung paano ka po kinakausap ng Diyos mga kaibigan. Sa ibang paraan, iba-ibang paraan, kinakausap po tayo ng Diyos. Kaya lang, hindi po naririnig ng iba dahil busy po sila sa sarili nilang mga ginagawa na ilang beses na tinatawag. Kagaya dito, tinawag si Moises, sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa, tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno